Nakikita na ba ninyo o nararamdaman ba ninyo na yung mga mahilig mag-akusa na korap itong gobyernong ito, wala daw ginagawa itong gobyernong ito, mahina daw itong gobyernong ito, yun ang lahat na sinasabi. At mga personal na banat kay Pangulong Marcos na siya namang siyempre kinagagalit at kinahihiya ng matitinong Pilipino sa international community ang mga sobrang paninira na wala namang basihan. Ngayon po ay nabaliktad na. Yung mga nag-aakusa na korap daw itong gobyerno, sila ngayon ang kinakasuhan ng mga iba-ibang complainant, hindi ang gobyerno. Ang gobyerno hindi complainant, ang gobyerno na puproseso lang ng mga batas kung sino kinakasuhan. Katulad ng kinasuhan si dating gobernador, dating Mayor Chavit Singson, plunder, taga Ilocos ang nag-file ng kaso labang kay Chavit. At si Chavit maraming sinasabi na korap daw itong gobyernong ito. Pero siya yung binalikan, siya ngayon ang may kaso. Si Sara Duterte, Vice President, marami rin panlalait, pagbabanta at ano-ano mga sinabi sa Marcos administration. Siya ngayon ang naharap dun sa impeachment na hindi natapos at panibagong kaso na kasong korupsyon before Office of the Ombudsman. Ayun. Diba? Ngayon, merong isang maingay pero wala pa naman ako nakikita nagpapail ng kaso. Pero lagi siyang pinagpapaliwanag na parang pro Duterte. Marami siyang sinasabing korupsyon sa gobyerno pero yung mga Duterte boys, Duterte na posibleng sangkot sa mga anomalya rin sa project, wala naman binabanggit. Yan po ay si Mayor Magalong. Sa ngayon, wala pa nagpapail siya ng kaso laban sa kanya. Pero marami rin siyang sinasabi against sa ating gobyerno. Lalo na ngayon na siya ay nawala at umalis dyan sa ICI bilang advisor. So ito yung nangyayari ngayon. Hindi si Pangulong Marcos ang nagpapail ng kaso sa kanila. Hindi gobyerno ang nagpapail ng kaso. Ulitin ko, ang nagpapail ng kaso ay mga mamamayan. Dahil kasi ang mamamayan, peoples of the Philippines, people's money, sila talaga yung may karapatang magpail ng kaso laban sa corrupt government official noon at ngayon. Eh di ba yung kasong kinakaharap ng mga Duterte, ni Bongo, ni Bato, at iba pang mga retired general before ICC. Ang nag-file ng kaso doon, mga Pilipino, hindi Philippine government. Pero paulit-ulit na sinisisi ng mga hindi nakakaintindi, saradong isip, na impluensyahan ng bulag o nagbubulag-bulagan sa katotohanan, laging gobyerno sinisisi. Ang gobyerno po ay gumagabay lang at ginagawa nila at dapat nilang gawin ang kanilang trabaho para mabigyan ng buhay ang Pilipino at mapaunlad ng bansa. Yun ang trabaho nila. Pagka mayroong korupsyon, hindi gobyerno ang complainant, ang mga Pilipino. Din gobyerno ang magpoproseso ng batas. Rule of law. Ganun po ang good governance. Ganun po ang proseso. Huwag kayong palinlang doon sa mga fake news, propaganda na ginagawa na puro gobyerno ang sinisisi. Hindi. Yung gobyerno ay mamamayang Pilipino. Ang gobyerno ang may-ari ng pera. Ang nasa pamahalaan, mula sa Pangulo hanggang barangay chairman, temporary lang sila dyan. Pag nawala sila dyan at merong nagreklamo at meron silang korupsyon, pwede silang kasuhan. Yung iba dyan nakapwesto dahil wala namang immunity, pwede rin kasuhan. So huwag nyo sisihin ang gobyerno. Ang sisihin nyo yung naghahawak ng gobyerno. Na pansamantala, baka yan ang umaabuso. So para ho inyong mapatunayan, magkaroon ng due process, hindi naman pwedeng kayo lang ang may karapatan, mag-file po kayo ng kaso sa korte, sa ombudsman, sa DOJ, o magpa-imbestiga kayo sa Kongreso at Senado. Kung papatulang kayo, hindi maririnig natin. Ganun po. Katulad ni Chavit, ang dami sinasabi. Yan pala naman siya may problema. Ayun, na-discover. Yun ngayon ang mangyayari. Siya ngayon ang magpapaliwanag sa plunder case na ipinalilaban sa kanya. Si Sara Duterte, ang dami rin sinasabi. Ayun, magpaliwanag ngayon sa ombudsman kasi mayroong complainant na
natindig Pilipinas, civil society, marginalized sector, at kung sino-sino pa dyan. Si Trillanes ang complainant, mamamayan, hindi yan taga-gobyerno. Kahit na yung mga senador, Duterte senador, o yung mga congressman na mga Duterte, file kayo ng kaso sa ombudsman. Para mabigyan ng pagkakataon yung mga sinasabi nyo kung totoo, at mabigyan din ng pagkakataon ng inaakusahan nyo, may pagtanggol ng kailang sarili. Sumunod po tayo sa rules. Diba? Sa proseso. Huwag puro sa media, huwag puro sa social media, huwag puro yung mga troll at saka baser, wala yan. Pag diyan kayo, wala kayong makukuha dyan. Dahil sarado ang isip ng iba dyan eh. Yung ibang nga dyan eh, hanap buhay yun. Siguro per text, per comment, per hour, kung magkano ang bayad sa kanila. Nakakasira lang yun. Yung mga troll, na hindi alam ang issue, puro banat lang, yan ang sumisira sa Pilipinas. Yan ang sumisira sa imahe ng bansang ito at ng mga Pilipino sa international community. Kasi unprofessional, kababawan ng kaalaman, kawalang respeto, kawalang galang, yun ho ang lumalabas na imahe ng bansa. Pero punta kayo sa mayamang bansa, walang ganyan. Walang troll, walang buzzer, walang kung ano-ano sinasabi. At kanila hong nire-respeto ang kailang gobyerno at tinutulungan, kaya umuunlad sila. Dito sa atin, sobrang politika, laban-laban sa eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, ayaw tanggapin ng pagkatalo, sinasabi, dinaya pa. Lumaban, pag natalo, dinaya. Ngayon pa lang, di ba sinabi ko na isang araw, ito sinasabi nila, si Sara Duterte na raw ang susunod ng Pangulo. Wala na ito makakatalo sa kanila. Saywar lang yun. Propaganda yun. Pur conditioning lang sa tao yun. Para pagdating ng eleksyon sa 2028 at natalo si Sara ng kanilang makakalaban, sasabihin dinaya. Ganyan ang kailang galaw. Ngayon pa lang kinukondisyon na sila'y magaling, sila'y malakas, silang mananalo para pagdating ng eleksyon at natalo, hindi nila tatanggapin yun. Sasabihin, maanumalyang eleksyon, nagdayaan, nagkabayaran sa COMELEC. Ganyan ang galaw ng madidilim ang pag-iisip. Kasing dilim, kasing itim. Hindi lang ito suot ko kasi parang gray naman ito. Kasing itim ng sabaw ng pusit. Real talk lang. Sipin mo, ngayon pa lang kinukondisyonan nyo kayo na mga susunod na presidente. Ang eleksyon ay layo-layo pa sa 2028 pa. Nililin lang nyo ang mga tao. Tapos pagka kayo natalo, hindi nyo tatanggapin ang pagkatalo. Ang inyo iniisip, panalo na kayo, akala nyo tuloy yun na yung mangyayari. Hindi. Kung matino ang eleksyon, matino ang halalan, mahirap manalo ang merong bagahe. Mahirap manalo ang merong korupsyon. Mahirap manalo ang lutang ang mga sinasabi. Malayo ang sinasabi. Hindi alam ang sinasabi. Kulang sa kaalaman. Hindi natin kailangan yan. Kailangan natin sagrado, professional, matalino, may pananindigan, maginoo, kagalang-galang. Yan ang kailangan natin. May pagmamahal sa bayan na totoo sa 2028.